Kung may mga nararamdaman ka sa katawan at nagtitrigger ng anxiety, no? Most likely this is health anxiety. Yung lumang term for health anxiety is hypochondria, no? So, paano siya i-manage? Yung isi-share ko sa iyo today, isang maliit lang na parte ito kung paano manage ang ganong klaseng anxiety, ang health anxiety kasi hindi kakayanin yan sa 10 minutes na video, no? Or 5 minutes, or less than 10 minutes. But I hope makatulong ito. By the way, my name is Jeremy. I'm not a doctor. I'm not a health professional. I'm not even a practicing psychologist. Yan ginagawa mo kung hindi ka pala ganun. Well, ako po ay graduate naman ng BS Psychology at ako po ay may certificate ng Cognitive Behavioral Therapy from CBT Australia. So yun ang gold standard kung paano i-manage ang anxiety, depression, and other mental conditions. Hindi nga lang ako nagpa-practice. But okay mag-alala, eventually magpa-practice na ako. Marami lang akong kailangan kunin. Pero kasi busy ako ngayon sa work ko. But that's the plan, no? Magkakaroon ako ng clinic. Pero asahan niyo mas mahal na yun. So anyways, kung gusto niyo ako makausap, pwede niyo ako i-message dyan sa screen na nakikita ninyo or pwede niyo panoorin din yung aking mga YouTube videos para magkaroon kayo ng maraming kaalaman. Kasi pag nagkaroon kayo ng tamang kaalaman, nababawasan yung takot. Nare-realize nyo, nalalaman nyo na wala pala kayo sa danger. Yung mga nararamdaman nyo pala sa katawan ay normal lang na reaction sa fight, flight, freeze response. No? Kapag merong real or perceived danger. So napaka-importante nung perceived danger kasi kadalasan sa mga taong may anxiety disorder, it's all about perceived, yung sarili nilang interpretasyon, yung sarili nilang drama na hanggang kailan matatapos ito, forever na ba ito, yung mga ganung drama sa buhay, no? So, yun yung perceived. Pero syempre, pag real danger, kung may sunog, talagang kakabahan ka, ninervyusin ka, kung ano man, no? O may aksidente, talagang malapit ka sa aksidente, ninervyusin ka, mga normal kasi reaction mo talaga yun sa real danger. Again, ang kalaban mo dito is yung perceived. Ganito, sample. Meron akong kliyente, I say kliyente na lang, not patient, kasi nga I'm not practicing. Sige, kliyente or ka-talk time, no? Ang tagal na nung kanya anxiety, nasa 12 years na. Nakaramdam siya ng mga sakit sa katawan niya. In-interpret niya kaagad na may malalang sakit siya. No? Although, ang kagandahan sa kanya, na-check lahat. Ang daming ultrasound, may MRI, X-ray, echo, 2D echo, stress, lahat ng test. Basically, kung tatanungin ang medicine, no? O yung mga doctor o yung medical, no, na resulta ng kanyang katawan, he is perfectly healthy. Kaso yung mga nararamdaman siyang mga kung ano-ano sa katawan. Ngayon, kailangan kasi maintindihan natin kung ano yung mekanismo ng anxiety, no? So, kadalasan kapag ang mga hayop ay kinatay mo, no, at na-stress sila bago kinatay. Kaya ngayon, mas humane yung humane, no, pero hayop. Sige, gano'n naman talaga. Yung pagkakatay sa kanila. Kasi pag kinatay silang stress sila, matigas yung kanilang mga muscles. Okay, bakit? Ang reason kung bakit matigas yung mga muscle, namana pa natin yung reaction na yan sa mga sinaunang tao, no? Yan yung kapag, halimbawa, anong panahon na yun, wala pa naman mga shelter, wala pa naman mga opisina, wala pa naman mga simento. So, nakatira sila sa cave, sa gubat, sa mga husk, yung mga kubo-kubo, nipa-nipa, dahon-dahon, gano'n. So, kapag halimbawa, may oso or may bear na papatay sa kanila, ngayon talagang wala silang magagawa kundi makakain sila, no? Maninigas ngayon yung mga muscle nila. So, andyan yung mararamdaman mo, yung dito, yung mga kung saan-saan matitigas, sa mga likod, no? It is because para habang kinakain ka ng oso o ng bear, hindi ka kaagad mauubos. Kaya naninigas yung mga muscle mo. So, ano siya, survival mechanism. Para kung sakaling nakita ka ng tatay mo, maliligtas ka pa niya sa bear, hindi ka pa ubos. Okay? So buhay ka pa rin, wala ka, nakagatan ka nga lang dito. Pero ang tagal niya kagatin kasi tigas-tigas na muscle mo, ang kunat-kunat naman ito. So it is because
yun yung body's reaction mo. Kaya pansin mo, nagkakatigasan yung mga muscle mo. So these things need to be understood. Kailangan maintindihan siya, ganun pala yun. So yung mga nararamdaman ko pala, natural na reaction lang sa takot, sa fear. Kasi ang fear mo, fight, flight, freeze yan. It's either lalaban ka, yan, titigas din yung mawasan mo, kasi manununtok ka, lalaban ka, no? So, kailangan maintindihan yon at marami pa kung ano-ano pa yung mga symptoms sa mga katawan na kinakatakutan ninyo, may paliwanag po ang science doon. Kaya importante na maintindihan, na ma-realize nyo na, ganun lang pala. So, itong mga muscle ko, yung mga paninigas-nigas na muscle ko, ay wala palang danger na dadalhin sa katawan ko, no? Directly, right? Kaya importante yung role ng doktor. Kaya kailangan maganda kaya sinabi ko kanina, maganda na na-test siya at sinabi ng doktor, wala kang problema, patingin ka sa psychiatrist. Yun na yung cue na talagang psychological lang. Kasi maraming natitrigger sa katawan natin na gawa ng anxiety. Yan yung mga ipapaliwanag ko sa inyo kapag nakipag-schedule kayo sa akin at nakipag-usap tayo one-on-one. Kasi ang mga tao, iba-iba ang responses sa takot. May iba, hirap sa paghinga. Yung iba, nahihilo. Yung iba, hindi makatulog. Yung hindi makatulog, matindi yan. So, pero may sagot din tayo dyan. So, again, kung gusto nyo kausapin, pwede kayo mag-message sa akin dyan sa Facebook ko, Anxiety Disorder Philippines, or by the way, kung kakausapin ako, opo, may bayad po. Pero dahil tulong ito, kayo ang magsasabi sa akin kung magkano yung kakayanan ninyo. Okay, para matulungan ko kayo. Kasi mahalo talaga ang CBT, no? Cognitive Behavioral Therapy. Napakamahal po niyan. Okay? Talagang libo po siya. Hindi lang siya libo. Okay? Libo. Ganoon kalibo siya, no? Pero, para matulungan ka, ikaw magsasabi sa akin magkano kaya mo. Kapag fair sa akin, halimbawa, kasi yung iba talaga mas mahal pa yung kilo ng isda or ng gulay, hindi yun fair sa akin. So, kailangan fair naman sa oras ko na ibibigay sa'yo, sa skills ko, sa certificate ko. Yung certificate ko, napakamahal nun, nung class ko na yon, no? Mahal na mahal ang malo niya. Yung second level nga lang, nasa 100,000. Ano pala yun, klase pa lang yun. Wala pa yung pamasahe ko doon, wala pa yung accommodation ko, no? So, ganon. Pero kung libre, panoorin yung YouTube videos ko, wala pong problema. Ginagawa ko, ganito mga kaalaman na to, ginagawa ko to libre. So ito na yung advocacy ko para matulungan, lalo na yung mga walang pera. Kung meron naman pera, huwag kayo magtiis dyan. Ang dali lang solusyonan yan. Bakit yung pinapatagal? Bye!